Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang iyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayoy, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, ang ating pong ebanghelyo ay tinatawag po nating una, yung bahagi nito ay ang Passion Prediction, kung saan sinabi po ni Jesus ang paghihirap na kanyang daraanin, babakahin, na ikinalulungkot ng mga alagad at labis po nilang hindi nauunawaan. Ganoon pa man, pinakikita po ni Jesus na ito lamang ang daan para mas lalong maluwalhati ang kanyang buhay. Ito po ay sa pamamagitan ng tinatawag nating paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Towards the last part po ng gospel, sinasabi naman po ang bahagi ng pagbabayad ng buwis. Hindi po nire-recognize ng mga Romano na si Jesus po ay Mesiyas, bagkus ang kanilang tingin, dapat siyang magbayad ng buwis. Bagamat siya po ay mamamayan, pero para kay Jesus, sige, para wala silang masabi, gawin natin ang ating magagawa para magbayad tayo ng buwis. Alam niyo po mga kapatid, when we talk about, sabihin nating mga buwis na binibigay, siguro po, pwede po natin tignan ito sa larangan din ng ating pananampalataya na nakaugnay sa tinatawag nating passion prediction. Bakit po? Kasi ang ating pong identification sa ating Panginoon ay true doon sa sufferings na ating pong pinagdaraanan. Kapag halimbawang nakita mo't naramdaman mo na ikaw ay naghihirap, nagkakaroon lamang po ito ng kahulugan kung ito po ay kinakawing mo sa paghihirap ni Kristo. Binigyan po tayo ng isang napakagandang larawan sa araw pong ito. Walang iba kundi si Maximilian Kolbe, isa pong Polish Franciscan. Pumasok po siya sa mga Franciscano in 1907. Siya po ay pinanganak ng 1894 at nag-alay ng kanyang buhay August 14, 1941. At makita niyo po ang kanyang pinagdaanan. Bakit po siya hinuli ng mga Nazi? Kasi po ang ginawa po nitong si Maximilian Kolbe, nagtago po siya ng mga Hudyo sa seminaryo. At nung malaman ng mga Nazi na nagtatago siya ng mga Hudyo, pinadakip po siya. At doon, nanatili doon sa consecration camp. Alam niyo po mga kapatid, kapag inisip po natin, ganun po yung kahirap at kukuha na lamang ang mga Nazi at papatayin. Meron pong isang lalaki na papatayin, ang sabi po ni Maximilian Kolbe, dahil ito po ay mas, sabi niya, may ako na lang ang kunin kaysa sa lalaking ito na mayroong pamilya.
ini-offer niya po ang kanyang sarili para siya po mismo ang humarap sa kamatayan. Kaya naman sa bahagi pong ito, ano po yung pinagdaanan? Kinuha po si Maximilian Kolbe at ang ginawa po sa kanya, siya po ay ginutom ng 10 araw. Matapos po siyang gutumin ng 10 araw, sinaksakan po siya ng carbolic acid. At dito ang kanyang kamatayan. Makita natin na ang kanya pong pag-aalay ng buhay ay ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang mga kasama. Ang kanyang pagmamahal sa iba. Kahit ako ang maghirap, then tatanggapin ko. Kaya kapag inisip po natin, mismo ang biyayang tinanggap ni Maximilian Kolbe, ito po ay sumasalamin sa paghihirap ni Kristo. Ano po yung no na sabi niya po sa atin? Ang sabi niya po ay ito, the cross is the school of love. Yun po ang kanyang paniniwala at ito po ang ibinabahagi niya sa atin. Kung paano si Kristo nakita niya, kailangan niyang harapin ang paghihirap na kanyang daraanan sa tinatawag na passion prediction. Ngayon, ito pong si Maximilian Kolbe, kinikilala niya po na mauunawaan niya lamang ang pag-ibig ng Diyos kung yayakapin niya ang krus ni Kristo. Alam niyo po, sa buhay po natin, parang ang hirap-hirap po yata yung yumakap sa krus. Dahil alam naman po natin na kapag may krus, pabigat to. Kaya naman ang ating pong mga bukang bibig kapag may problema tayo sa bahay natin, anong sinasabi natin? Pasang krus kita. Bakit? Ang lahat ng nagpapahirap, ang lahat ng problema, pasang krus. Pero sandali lang po, babalik po tayo kung tinitignan po natin that the cross is the school of love, then kailangan nating maunawaan ano ba ang krus? Ano ba yung krus ni Kristo at kung paano niya po tinitignan ang krus na ito? Ang krus para kay Kristo ay hindi krus ng paghihirap, kundi krus ng tinatawag nating simbolo ng pagmamahal. Tayo tuwan-tuwa kasi ang ating pong symbol ng pagmamahal kapag gumandyan tayo ibig sabihin love. Pero para sa Diyos, para kay Kristo, hindi po ito ang symbol ng love. Ito po ay symbol mismo ng krus, ang paghihirap. Kung kayo po'y may pinagdadaanan, kinakaya nyo po. Kahit ito po'y krus. Pero pakiramdam nyo, ang krus pong ito ay hindi paghihirap, kundi ekspresyon ng inyong pagmamahal. Kaya naman, handa po kayong maghirap dahil nagmamahal kayo. Handa kayong tumanggap ng mga bagay-bagay na hindi nyo kaya, pero tatanggapin nyo dahil alam nyo na kayo po ay pumapasan ng krus ng may pagmamahal. Subukan nyo pong pasanin ang krus nyo ng walang pag-ibig. Ay nako po, hindi nyo kakayanin. Isusumpa nyo ang krus na daladala nyo. Ngunit kung ang krus pong ito ay krus ng pag-ibig na pakikibahagi sa krus ni Kristo, then, ang krus pong ito ay may saysay dahil ito'y krus ng pagmamahal. Mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan po natin, lagi po nating iisipin. Ang ating pong halimbawa, walang iba kung hindi ang mahal na poon, Jesus Nazareno. Tinanggap niya po ang krus pong ito dahil siya po ay nagmamahal. At sa ating pamimintuho sa poong Nazareno, inaanyayahan din po tayong yakapin natin ang krus na ito nang matutunan po natin na tayo ay magmahal tulad ng ating Panginoon. Amen.